5.9%. Yan po ang naitalang antas ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP. Ito po yung kita mula sa nalikang produkto at serbisyo sa ating bansa mula Abril hanggang Hunyo ng taong ito. Mas malaki pa raw ito kumpara sa growth rate ng mga kapitbahay nating bansa sa Timog Silangang Asya. Pero ramdam naman kaya ito ng mga ordinaryong Pilipino? Saksi si Bernadette Reyes. Mula sa mga ibinibentang produkto sa loob ng bansa hanggang sa kinikita ng mga nagbibigay serbisyo sa Pilipinas. Yeah, I apologize for the long wait. I was currently handling another call. Lumaki raw ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taon. Ang naitalang 6.1% growth rate ayon sa NEDA, mas mataas pa sa inilaki ng GDP sa parehong panahon noong 2011. Ang 5.9% GDP growth rate mula Abril hanggang Hunyo, bahagyang mas mababa sa naitala mula Enero hanggang Marso. Gayunman, mas mataas pa rin daw yan sa target ng gobyerno. Katunayan ayon sa NEDA, mas malaki pa raw ang itinaas ng kabuuang kita ng Pilipinas kaysa sa mga kapitbansa tulad ng Malaysia at Thailand. Kaya naman ang Administrasyong Aquino na minsan ang pinasaringan ng ekonomista at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na mas inaatupag ang paninisit pangumulitika kaysa sa ekonomiya. Heto't masayang masaya. Number one, it exceeded the market expectations. The consensus estimate was about 5.3%, so we've done that. Number two, it is among the highest in Asia among our peers at a time when there's a lot of economic uncertainty. There's no reason for us to revise our targets at this point. Dahil lumalaki ang kita ng mga kumpanya, ayon sa gobyerno dumarami rin daw ang mga nagkakatrabaho. There are more services being provided. There is more economic activity. There are more jobs. Nakatulong din daw ang paggastos ng pamahalaan sa mga infrastruktura. Si Nympha Abelio na walang trabaho noong nakaraang taon, street sweeper na ngayon sa Quezon City Hall. Medyo gumaan ngayon kasi nakapagpaano na ako ng college ko. Pero para sa mga ordinaryong Pilipino, hindi ang mga numerong ibinabandera ngayon ng gobyerno ang ganap na maglalarawan ng pagbuti ng kanilang pinansyal na kalagayan. Bumabalik pa rin sila sa kung may maihahain ba para sa pamilya ngayong hapunan, sa makalawa o di kaya'y sa susunod na linggo. Kahit anong sikap namin na maghanap buhay, mataas ang mga bilihin, lalo ng gasolina. Lalong dumadami ang squatter area. Batid ng pamahalaan at ng mga negosyante na hindi agad-agad mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang umaangat na ekonomiya ng Pilipinas. Pero kung patuloy rin na magsusumikap ang pamahalaan, hindi magtatagal, mararamdaman din ng mga Pilipino ang pagbuti ng ekonomiya ng Pilipinas. More jobs will come, but it may make lag time yan between investments and actual placement of people. But there are a lot of investments going in. Average income is increasing by only 3% per person, no? Per year. That doesn't really take you far. But if you have that growth, 3% every year for many years, then that's when you feel the impact. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.